Ito na lang yung camera ko. Lumiit. Ano? Naimbag na rabi, kada kayo amin. Ay, wow. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Maganda yun. Sino kaya nakakaalam ng inyong Senator Loren Legarda ay Ilocana at heart? Promise, hindi po ito bola. Gusto nga sumama ni nanay. Kilala mo niyo si aking dakilang nanay? Ako po, na tumatayo sa inyo ngayon, dito sa Paway, ay inaruga, pinalaki, minahal, inalagaan mula sa unang araw ng pagpanganak ng aking mama sa akin. At ang nagpalaki sa akin ay si Nanay Felicidad Akapuyan Bagayas ng Sitig, Paway, Ilocos Norte. Kaninang umaga po, nung paalis ako ng alas 5 na umaga, dahil may land po ako. At tuwing umaga, si nanay ang kasama ko mag-almusal bago pumunta sa trabaho. Napaaga ang aking pagpasok sa kwarto niya. Nay, alis muna ako, di kita makasama ngayong gabi. Saan punta? Ilocos. Sana ako. Nay, delikado po. May COVID pa. Anong COVID? Ikaw na nagsasabi ng COVID na yan. Ganyan katapang si nanay. Gusto ko sana talagang dalhin sa entablado si nanay. Dahil na-minis na rin niyang umuwi ng Ilocos. Pero syempre, safety muna. Utang na loob ko po sa isang dakilang Ilocana na hindi na po nag-asawa, iniwanan na ang kanyang pamilya at mga kapatid sa batang edad at linakap na ang pamilya ng aking ama na ngayon ay 89 years old at lumaki na kasama ng papa at mama ko at bilang eldest na anak, hinabili ng mama kong working mother kay Nanay Feli, ang eldest na anak na si Loren Legardang humaharap sa inyo. Kaya po ako stricto, kaya po ako ano po? Kuripot. Kayo po nagsabi niyan, hindi ako. Baka po umalis yung mga staff ko. Hindi po kuripot. Matipid. Yun. Totoo. Tanong nyo kay Apo BBM. Kilala po nyo ako sa Senado. Tanong po nyo kay Attorney Harry Roque. Alam niya kung paano ako magtrabaho. Kaya po ako masipag. Kaya po ako masino. Kaya po ako disiplinado. Kaya po ako mapagmahal at mapagkalinga dahil sa isang dakilang Ilocana na minahal ako mula nung ako'y pinanganak ng aking yumaong mama at hinabilin kay Nanay Feli na ngayon ay 88 years old. Ako naman po ang siyang nag-aalaga sa kanya. Salamat, Paway. Salamat, Ilocos Norte. Salamat po sa mga Ilocano na pinahiram nyo ang isang Ilocanang patuloy na nagmamahal sa akin at inaalagaan ko rin siya. Ngayon, bakit ako tumatayo sa inyo bilang kandidatong senador ng muli? Ikakwento ko lang po ng maikli lang ang aking paniniwala sa ating pag-ahon sa pandemya. Sa nakaraang 3 termino bilang senador, kung saan ginawa po nyo akong #1 ng 3 beses, maraming salamat! Ako po
po'y lubos na nagpapasalamat. Ako po'y naniniwala na ang mga batas na nagawa po natin ang siyang susi sa pag-ahon mula sa pandemya. Ano po yun? The economic empowerment of every Filipino family. Yung micro, small, at medium enterprises law na siyang nagbibigay ng trabaho sa mga maliliit na negosyo. Gaya na po ng gumagawa ng mga abel na sinuot ko. Kaya po ako naka-jacket na ganito para ipakita sa inyo na sa pang-araw-araw na panahon ay sinusuot ko po ang lokal na micro-enterprises sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasama na po ang mga nag-aabel sa Pinili, sa Sarat, sa iba't ibang lugar, sa Ilocos at sa Pilipinas. Ako po'y naniniwala sa pagbibigay ng libreng puhunan sa pamamagitan ng Dole Pangkabuhayan, sa pamamagitan ng DTI Shared Services Facilities, sa pamamagitan ng ating Dole Tupad Cash for Work, sa pamamagitan ng ating DTI Shared Services Facilities. Yan po ang mga implementing programs of government ayon po sa mga batas na ating pong natulungang gawin. Pangalawa po, noong 2017, kasama po ang ating makasamahan sa Senado, ang free college education ang siyang nasa ibatas at napondohan po natin sa una, pangalawa at pangatlong taon. Buti na lang, sa panahon ng pandemya, ang ating mga kabataan ang siyang libre na po ang pag-aaral sa mga state universities at colleges. Pangatlo po, ang universal healthcare, di ba po, noong 2018. Kasama rin po ang ating mga ibang senador na kumakandidato pa rin po, kasama natin, ay napontuhan po natin sa unang taon ng implementasyon. Pero ako po'y naniniwala, marami pang dapat gawin for the full and effective implementation of the universal healthcare law para po gawin mas mura, mas mabilis, mas maayos ang pagbabigay ng maayos na pangkalusugan, lalo na sa mga nangangailangan, the most vulnerable and the most marginalized people in our country. At isa po yan sa aking prioridad pagbalik ng Senado, God willing. Pang-apat po, ang ating pagbibigay ng prioridad sa ating health frontliners, sa ating pinasang batas, special risk allowance. Ito po ay isa sa ating mga prioridad na ating tatrabahuhin. Kasama na po ang One Student, One Tablet Act. Napakaraming nanay, napakaraming magulang humihingi po ng tulong sa panahon ng pandemya ng tablet o gadget man sa kanilang anak. 26 million DepEd learners or students enrolled, wala pong sariling gadget. 1.6 million state university students, walang sariling gadget. Bilang naging chairman ng Senate Committee on Finance, na pag-aralan ko po ang pagbibigay po ng pondo sa mga programa ng gobyerno. Ipapaglabon ko po na ang One Tablet, One Student Act ay maisabatas, mapondohan ng 80 billion pesos, which is less than 1% of the 5 trillion peso annual budget ng gobyerno para may biyayaan ang 26 million Filipino children. Ilan lang po yan sa aking mga patuloy pong itatrabaho, kasama po ang ating mga babalik na senador at mga bagong senador. Ako po'y nagpapasalamat ng lubos. Ako po ay nakikiisa kay Apo BBM, aking kababata. Ako po'y naniniwala na lahat po ng ating adikain, na lahat po ng ating layunin, ng lahat po ng ating gustong gawin sa ating bansa ay kaya lang natin makamit pag tayo ay magkakaisa.
unity. I believe it is about time that we unite as a people. Napaka-yaman ng Pilipinas. Napakagaling ng Pilipino. Tayo hindi po mahirap. Tayo ay malikhain. Tayo ay masipag. Gaya ng mga Ilocano. Tayo ay tapat. At tayo ay magaling. At ipakita natin sa isa't isa. Ipakita natin sa buong mundo na kaya natin maging magaling ng muli, and that the Filipino and the Philippines can be great